sa People's Initiative for Charter Change. Ating tatalakayin kasama si Director John Rex Laudianco, ang tagapagsalita ng Commission on Elections o COMELEC. Director Laudianco, magandang tanghali po at welcome back sa Bagong Pilipinas ngayon. Magandang umaga po, Ma'am Nina and Yusek Edu, at sa lahat po ng taga-subaybay ng Bagong Pilipinas ngayon. Good afternoon po. Bago po tayo magpatuloy, Director, maaari niyo po bang ipaliwanag sa karaniwang Pilipino kung ano pong ibig sabihin ng People's Initiative o yung tinatawag na Power of the People pagdating sa pag-amyenda ng konstitusyon? Ayon po sa ating Constitution, Ma'am Nina, sa 1987 Constitution ng ating Republika, meron pong bahagi doon na nagsasabi na ang kapangyarihan para amyendahan mismo ang ating konstitusyon ay nasa sa kamay ng ating mga kababayan. Ito po yung direct proposal mismo sa ating mga kababayan na tinatawag nga po natin na People's Initiative. Ito po yung pagkakaiba na kung saan yung una, yung Constitutional Convention, yung unang pamamaraan, naghahalal po tayo ng mga delegates sa isang convention na sila po ang magbabago ng ating saligang batas. Yung ikalawa naman po, yung Constituent Assembly kung saan ang ating pong House of Representatives at ang Senado ay i-convert nila ang sarili nila into a Constituent Assembly para baguhin mismo yung ating saligang batas. Ito po yung pinakadirect. Taong bayan po mismo ang magpo-propose ng pagbabago sa ating saligang batas sa pamamagitan ng pagkakalap ng lagda at pagpo-propose po. At ultimately, maisasagawa po natin ito sa isang plebisito. Right, Director John Rex, magandang tanghali po. Isyong-issue ngayon, I'm sure you know about the issues about the PI and yung may mga bumibili daw po ng boto ng ating mga kababayan gamit ang mga programa ng pamahalaan. Sa inyo po sa COMELEC, Director John Rex, may natanggap na po ba tayong official complaint hinggil dito sa alleged vote buying para sa charter change at may jurisdiction na po ba ang COMELEC dito ngayon? Tama po, Yusek Edu, sa unang pag-uusap, may jurisdiction na ba ang Commission on Elections? Wala pa po. Dahil wala pa po kaming natatanggap na petition dito. At sabi nga po namin, kung sakali mang merong susulat sa amin, yan naman po ay tutugunan namin naayon sa una. May jurisdiction ba kami? Pangalawa, may nalabag bang batas panghalalan? At pangatlo po, yung factual facts incidents tungkol dito. So ngayon po, wala pa at wala pa pong jurisdiction ang COMELEC. So, Director Laudianco, meron po ba kayong sinimulan na investigasyon tungkol dito sa di umano'y bribery para sa charter change? At kung sakali, meron po ba kayong update tungkol dito? Wala pa po kaming nasisimulan, Ma'am Nina, dahil hindi pa nga po kumakapit yung jurisdiction ng COMELEC sa bagay na ito dahil wala pa pong formal na nagsasampa ng isang petition o anumang complaint po dito sa COMELEC. Sabi nga po namin, kung petition man yan, uusad po yan sa pamamagitan ng pagtupad namin sa sarili naming resolution, Resolution 10560. Kung sakali man po ang issue ay merong magpa-file po ng complaint sa amin, titignan din po namin, meron ba kaming jurisdiction, meron bang nalabag na batas panghalalan, at ikatlo, yung facts po ba ay tumutugma doon sa tinutugon o hinihilig dinudulog sa amin dito sa COMELEC? Follow up lang, Director John Rex. Pero kung sakali naman po na hypothetical pa po tayo kasi sinasabi niyo po wala pang complaint nga at jurisdiction, pero kung sakali pong mapatunayan nga sa investigasyon na mayroong nangyaring mga bribery po dito sa signature campaign para sa charter change, ayon sa ating mga batas po ba, ano yung susunod na pwede nating hakbang dyan sa COMELEC about sa mga ganong mga insidente po? Titignan po natin, Yusek Edu, kung ito po ay isang election offense, maituturing na election offense, meaning po meron jurisdiction ng COMELEC, ang batas na nalabag ay patungkol sa isang election offense case or criminal case, magsasagawa po kami ng preliminary investigation dyan. Ma-determine natin, meron ba ang probable cause para isampa namin ng isang criminal information sa ating mga regional trial courts. Yan po kasi ang kapangyarihan ng COMELEC dapat nakasalalay dun sa election laws. Kung sakali man pong hindi election laws ang nalabag, ito naman po ay maaring tugunan at imbestigahan ng ibang ahensya ng pamahalaan na may jurisdiction din po sa issue. Kasi po lalo na kung ang issue po ay panlililang, ibang usapan po yan. Kung ang issue naman po ay paggamit ng pondo ng bayan, ibang usapan din po yan. Basta ang importante po, lahat ng ahensya ng pamahalaan, kasama po ang Commission on Elections, tutugunan po namin ang anumang reklamo base sa jurisdiction, base sa batas at base sa facts po.
Sir, ano naman po ang mangyayari kung sakali lang po ma-void itong People's Initiative Campaign matapos mapatunayan kung merong di umano'y vote buying para sa constitutional amendment? Siguro po hatiin natin, Ma'am Nina, ang issue. Yung po kasing issue ng People's Initiative, ito po ay primarily po ay pagbibilang ng tatanggap na petisyon, yung lagda, no? Tinitignan po natin yan. Ikalawa, tinitignan po natin after verification kung sakali mong pong talagang may petisyon na naging sufficient in foreign substance, titignan natin totoong tao ba yan, siya ba'y registered voter, siya ba'y buhay pa ngayon, nagtugma ba ang kanyang pirma doon sa talaan ng voters ng COMELEC. Yan po ay primary issue po ng numbers. So hihiwalay po natin. Kung meron pong hindi makatugon doon sa mga nabanggit ko, ay tatanggalin at babawasin lang natin siya sa bilang na kasama ng petisyon. Ibang usapan pa po at maaari nating ihiwalay yung mga kasong kriminal na nabanggit ko. Sa pag-usad po ba ng aksyong ito sa People's Initiative o anuman po ang tawag nila pag-gather ng signature sa isang petition, meron bang nalabag na election law? So ganyan po ang kapangyarihan ng COMELEC, pwedeng magsabay isang administratibo patungo sa isang aksyon na meron ng COMELEC resolution at isang pag-iimbestiga at ultimately kung meron man magkaso ng kriminal laban sa mga taong nakalabag ng election laws. Alright, Sir John Rex, linawin din po natin pagkakataon po natin na masagot itong issue na ito kasi may lumalabas po na pahayag na di umano'y nakalaan daw po ang karagdagang 12 billion pesos na pondo nyo po sa COMELEC para dito sa charter change or CHACHA ngayong taon. Pakilinaw lang po at pakisagot itong aligasyon na ito. Nako, Yusek Edu, na hindi po, wala pong katotohanan po yan. Kung titignan niyo po yung 2024 Government Appropriations Act, na ilagay po yung karagdagang pondo, mamaya linawin ko po, karagdagang pondo dun sa conduct and supervision of elections, plebiscite, referenda at iba pa. So ito po ang tinitignan namin ay pondong binigay sa amin patungkol sa 2025 elections. At yun po yung ginagawa ng COMELEC ngayon, ang maghanda para sa 2025 elections. At kung babalikan po natin ang lahat ng hearings, budget hearings na inattendan po namin ng COMELEC sa House of Representatives at sa Senate, malinaw po na natapyasan ang pondo namin ng 17.4 billion. At lahat po ng yan sa pagkakataon na nabanggit ko ay hiniling po namin na maibalik sa amin yung 17.4 billion. Bukod pa po doon, sa bawat hearing na nabanggit ko po ay meron pong kagalang-galang na mambabatas na sumuporta na dapat maibalik. Nag-move hanggang sa plenaryo po ng House of Representatives at sa plenaryo ng Senado ay meron po nag-sponsor ng motion na maibalik dapat sa COMELEC yung natapyas po, yung na-slash sa budget namin. Sabi nga po ni Chairman Garcia, yung bumalik sa aming 14 billion, kulang pa dun sa na-slash sa amin. Pero sabi nga po namin, maraming salamat na po. Masimulan po namin at maibalik yung programa na natanggal. Ano-ano po ito? Na zero po kami sa capital outlay sa COMELEC. Na zero po kami sa voter education. Na zero po kami sa internet voting na balak na po namin gawin sa 2025. Sa pamamagitan po ng naibalik na pondo na ito, makikita nyo po, masisimulan namin ang mga proyekto na natapyas. At ngayon nga po, gumugulong na ang procurement namin. May announcement na po kami sa ating mga kababayan. Ini-encourage namin silang magrehistro na dahil po tuloy ang internet voting dahil may pera na po ang COMELEC. Tuloy po yung ating pag-usad ng automation sa 2025 elections. At salamat po sa ating legislative at executive departments na nagbalik po ng natapyas sa COMELEC na pondo. Okay, sir, kung magkakaroon sakali ng plebisito tungkol dito sa People's Initiative para maamyendahan ang konstitusyon, nasa magkano naman po ang posibleng gastos nito? Lagi po sa isang halalan na mano-mano po. Ang laging baseline po namin dyan, katulad nung sa Barangay SK elections, ay laging 13 billion po. And again po, sa 13 billion na yan, halos 70% po niyan ay tumutumba sa honoraria ng ating mga electoral boards, sa ating members of the boards of canvassers at mga support staff. So ganyan po laging baseline po namin. So depende po kung ito po ay maasa sa katuparan, kung i-automate ba ito or mano-mano, basta po lagi ang baseline budget po natin ay laging nasa 13 billion. Alright, may singit ko lang, Director John Rex, nabanggit nyo po yung election next year. Para po sa kaalaman ng ating mga kababayan, kailan na po magsisimula at hanggang kailan po ang voters registration para sa national and local election sa susunod na taon?
Maraming salamat po, Yusek Edu, sa pagkakataon po ito. Inaanyayahan natin ang ating mga kababayan na nasa tamang edad at may kwalifikasyon na magrehistro na bilang botante po para kayo ay makaboto sa ating pong 2025 national and local elections. Lalong-lalo na po yung mga kabataan na maaaring hindi pa 18 years old ngayon, pero by May 12, 2025 ay 18 years old na, pwede na po kayo magrehistro. Bubuksan po namin ito mula February 12 at tatagal lamang po hanggang sa September 30. Ito po ay bukas hindi lamang sa ating mga kababayan sa Pilipinas, kundi pati na rin po yung mga kababayan natin abroad. So paano po yan? Kung yung nagtatrabaho sa ibang bansa, pwede po kayong magrehistro as overseas voter. Kahit kayo'y nandito pa sa Pilipinas ngayon, pero ang projection po ninyo, kayo ay talagang mapupunta sa ibang bansa by May 12, 2025, ay magrehistro po kayo para kayo ay makaboto as overseas voter. Napaka-importante po nito dahil for the first time po sa history ng Pilipinas, ipapatupad po natin yung internet voting para sa overseas Filipinos. Yan po, para maka-avail po kayo niyan, kailangan po ay rehistrado tayong lahat. Ito rin pong period ng registration na to ang pagkakataon para saan? Yung pong maglilipat ng tirahan, maglilipat ng rehistro, yung magpapakorek ng kanilang mga pangalan dahil sila may nag-asawa po, gustong baguhin dahil sa isang court order, o kaya po ay talagang nagkaroon ng mali dun sa datos niya. Panahon na rin po ito para po dun sa gustong magpabalik dun sa listahan. Kung dati kayo natanggal, pwede po kayong magpa-include ulit yung mga dating na-deactivate po. Ibig sabihin, hindi nakaboto sa regular na eleksyon na 2 beses o higit pa, pagkakataon po muli ito para mapa-reactivate. So ang kailangan lang po, yung katulad ng dati, government-issued ID, may bago lang po. Hindi na po namin tinatanggap ang employers or employees ID dahil po nakita po namin merong pag-aabuso nung nakaraang registration period. Kaya ngayon po, puro government-issued IDs po ang tatanggapin namin. Pwede po ang barangay certification for as long as may litrato, may pirma, may larawan nung nagsasabing siya po yung nandoon. At isa pa po, dagdag na proyekto natin, asahan po ninyo, itong mula February 12 hanggang September 30, malawakang mall registration, malawakang satellite registration. Tuloy po ang Register Anywhere na dating project, ngayon po ay nationwide program na sa lahat ng ating capital towns, capital cities, highly urbanized cities. Asahan niyo po ang establishment ng aming Register Anywhere project kung saan, kung kayo man po ay nandun sa lugar na yon, hindi kayo botante doon, nais niyong marehistro at makaboto doon sa lugar ninyo, sa ibang lugar, hindi niyo na kailangan umuwi ng probinsya. Doon po sa Register Anywhere program site, magrehistro rin po kayo. At asahan niyo rin po, Ma'am Nina, Yusek Edu, kami po ay babalik sa inyo dyan sa PTV4, dyan po sa DSWD. Magkakandak din po kami ng special wrap sa ilang mga government agencies, mga universities at mga iba pang institutions, pati na rin po sa iba pang mga private institutions. Masiguro lamang na ma-reach natin yung goal natin na madagdagan at dumami po ang mga rehistradong Pilipino makakaboto sa 2025. Ayan, good luck po dyan ha. Maganda po yan, lalo na yung sinabi niyong Register Anywhere. Ayan. Maraming salamat sa inyong oras, Director John Rex Laudianco, ang tagapagsalita ng COMELEC.